and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean. Napatigil bigla si BBM, mga kababayan. May biglang sumigaw na ale sa likod. Mamatay ka, BBM! And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Nabigla sila lahat, mga kababayan. Kasama pa si Isko, pero hindi nagpatinag. Ano ho? Grabe itong si Marcos Jr. Ang tawag po dito sa Bisaya, gitonglo. Gitonglo. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Mamatay ka, BBM! Ang liwanag po, mga kababayan, bigla pong napalingon at napatigil itong si Marcos Jr. dahil mayroon pong sumigaw ng mamatay ka, BBM. Bakit kaya? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Ayan na, mga kababayan, ang INC ay nagsalita na po dito. Bago yan, mga kababayan, ay hinamak po ng isang matanda ang INC at ang QGC, tinawag pong mga kolto. Kayo, mga kababayan, kung membro kayo ng QGC at INC, papayag ba kayo na tawaging kolto ng isang matandang ito? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Ano ho? Hindi po dahil sa wala po tayo respetan ho, na tinawag lang po natin itong matanda. Pero hindi rin po ako membro ng INC, hindi rin po ako membro ng QGC. Aalamin natin mamaya, mga kababayan, kung sino ba talaga ang kulto. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kulto. At si BBM, nagsalita na po ang mga INC. Nagbabadya na pa, mga kababayan. Ito pa ha, nagbabadya na ba? Ang nalalapit, the end is near na ba? Sa EDSA, 10,000 na lalayas yan si Marcos. And sa tingin ko in my experience, yan yata ang inaantay ng Armed Forces of the Philippines. For them to stand by the people. Article 2, Section 3 of the Constitution is very clear. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Hindi po nakalagay dun sa saligang batas that the Armed Forces shall be the protector of a corrupt and plundering president. Hindi na nakalagay dun that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of rotten and bankrupt politicians na nag-aabuso sa kapangyarihan. I do not know if the armed forces will find it in their conscience to stand by the people when people will pass up from Senate down to the EDSA. Ayan, mga kababayan, ito nga po, mga 10,000 katao ang tinataya na sinasabi ni Ka Eric na pagka ito daw po ay lumabas, dyan nga po sa EDSA ay talagang mukhang magigimbal at mapapalayas or aalis na ito si Marcos Jr. Yan po lahat ang ating pag-uusapan, mga kababayan, at ito nga pong tungkol sa pagbubuking ni Senator Marcoleta sa gagawin po nilang impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Babaguhin po nila, mga kababayan, ang rules. Ito ang matindi, no ho? Kita nyo naman, nung panahon, mga kababayan, na mayroon pong gustong tangkang baguhin ang rules at sa pamamagitan nga po ng maayos sana at mayroon po sanang usapan, debate dyan sa Senado. Anong ginawa po nitong 10 mga hudas? Nag-walk out po sila, mga kababayan. Nagpaiwan po si Tutasin. Ngayon, pag iwan ni Tutasin, nag-declare ng adjourn ang quorum kasi 12 lang sila. Pero itong si Tutasin din, mga kababayan, nanguna rin ito ngayon na nagkaroon sila ng quorum kahit 12 lang sila. O, di ba? Isang malaking panlilin lang sa taong bayan ang ginagawa po nitong mag-amo na ito, mga kababayan. Kaya yan natin pag-uusapan ngayon. Tama ba ito? At ano ang ibinubuking ni Senator Marcoleta dito sa mga ito? Panoorin po natin ang buong video. Samantala, sa mga bago pa lang nakabisita sa aking channel, ako po ay nakikisuyo sa inyo. Paki-like at paki-share ng video ito. Paki-subscribe na rin, kabayan. Ayun, 217 na ang ating subscribers pala, no? Ang butal. Paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Libre po yan, wala pong bayad. Maraming salamat sa iyo, kabayan, kung inyong mamarapatin. Ano ho? Tatanawin kong malaking utang na loob. Patapusin niyo po ang buong video ito sapagkat
punong-puno po ito ng mga makabuluhan na mapupulot po natin dito sa video ito. Okay? Eto na po mga kababayan. Yung INC po mga kababayan, ito na nga po sila, no? Nag-umpisa na po sila, papanawagan na po sila at ito na siguro, no? Tingnan nyo naman mga sinasabi dito, yung mga testigo ay siyang ginigipit. Yung mga testigo ay siya patuloy ang mga kinakasuhan at pinapakulong. Naniniwala ba kayo dito mga kababayan? O, panoorin natin ang buo ang isang tila pagpaparamdam ng isang napakalaking reliyon sa ating bansa. Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts Nako. na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas. Ayan mga kababayan, tila gustong baluktutin ang batas. Yan po ang itinura ng isa sa mga leader ng INC, ano ho, mga kababayan, at ang mga tumitistigo, siya po ang ginigipit at siya pa yung napaparusahan at pinapakulong. Yan po ang batas ng Marcos Jr. ngayon na mukhang kinukupya niya doon sa kanyang ama ang mapagsikil sa karapatan ng taong bayan. Yan po mga kababayan. At dahil dyan, ito po ang kanilang ito po ngayon ang isa sa matibay ngayon mga kababayan na kanilang supporter, no? Kanilang tagasunod or ibig sabihin membro nila mga kababayan. Ito pong si Senator Marcolita ay patuloy po na ipinaglalaban at nakikipaglaban po patungkol nga po dito sa korupsyon. Ngunit mga kababayan, ito po ang napapala nila, no? Natuloy po sana ang Blue Ribbon hearing noong Huwebes, kaya lang ito po yung paliwanag dito ni Senator Marcolita kung bakit hindi po sila natuloy doon mga kababayan. Panoorin natin. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. O, parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Yun, maghihiring pa ng Paano mga ka kababayan. pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Ano? Opo. ISAP, tsaka intelligence group ng At PNP. saka yung advisor ng national security. Opo. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? Ayun nga, At saka oo. May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo Kung nga bang, totoo, hindi. may threat. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oho. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh, no? So, hindi namin naituloy dyan dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan mga kababayan ha. So malinaw po yan.
Tuloy po sana ang Blue Ribbon hearing, kaya lang mga kababayan, ito nga po. Bukod sa nagdeklara ng work from home, isinara, may mga barbed wire pa ang Senado. So ito talagang kampo nitong Tutasin at ni Los Gatchalian ay sila po ang panggulo talaga dyan sa Senado. At sinamahan pa ng isang tarang-ugang na matibag, mga kababayan. 'Di ba? Marites na mayroon daw threat, hindi naman masabi kung anong threat, no? Mga kababayan, at yun na, pinasara na ang Senado. Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan dahil intention pa po ni Senator Marcolita na ituloy po ang hearing, no? Diyan nga po sa Blue Ribbon. Now ang tanong, Bimar, kanino mo pa sinasabing tuloy ang Blue Ribbon? Paano yan? Kamukha nito ngayon, hinarangan nga at hindi nga pinapasok ang mga empleyado. Hoy, meron na naman nag-subscribe. Thank you. Ngayon, anong gagawin ng Senator Marcolita? Ito, mga kababayan, natatandaan nyo dati, yung una, nagkaroon ng People's Initiative or yung PI ni Tambaluslos. Kung inyo matatandaan, hindi naman po yan sa Senado ginawa. Kundi, dinala po sa Davao. Doon nagkandak ng hearing. Diba? Diba hearing din yun mga kababayan patungkol doon sa ginaganap na People's Initiative kasi nga may mga lumutang na mga testigo na yung mga tao bibigyan daw ng ayuda, no? Pero kailangan magpakita ng ID na voters ID, no? Or kaya voters registration. Ibig sabihin mga kababayan, yung panahon na yon ay kaya lang sila binibigyan ng ayuda kasi nga gagamitin pala sa PI or People's Initiative ni Tambaluslos. Naalala nyo yon? So, ganito lang din yan kasimple. Kung nagawa yun noon, pwede rin magawa ngayon. Kung sa Davao yun noon, baka naman sa Davao din ngayon. Total, kunting kibot naman, kahit wala doon sa Davao yung bagyo, walang landslide doon sa Davao, walang mga flood control doon na nangyayari, doon naman nagpupunta. Di ba? Itong mga nag-iimbestiga. Nasa Cebu yung mga flood control, nasa Bulacan ang mga flood control, pero sa Davao sila nagpupunta. Na matino ang mga flood control. Di ba? Di doon na rin gawin itong investigasyon. Total, mahilig naman kayo magpunta. Di ba mga kababayan? Payag ba kayo sa Davao? So sa Davao, no? Maganda doon. Strategic pa yun. Sa Davao, pwede, di ba? So matutuloy mga kababayan. Antay-antay lang po kayo. Kasi ito yan, no? Habang hindi pa po nila nabubuo yung 13, no? Patuloy pa rin pong igigiit ni Senator Cayetano na siya po rin ang Senate President. Laban, sabi nga niya. Laban lang tayo. Di ba? Ngayon, katuloy din sa pagiging Blue Ribbon Chairman or Subcommittee Chairman, ito nga pong Chairman siya ng Subcommittee, itong si Senator Marcolita. Kaya magtutuloy pa rin ang Blue Ribbon hearing. Kung saan mang lugar, yun ay aabangan natin. Pero for now, hanggat hindi pa po nakakatawid yung isang hudas, hindi pa nakakatawid sa bangin. Nakuha nyo na kung sino po mga kababayan ng pang-tracing hudas. Pang-12 kasi si sila talagang totoong mga hudas mga kababayan kasi bakit? Sila yung magtatakip ngayon sa korupsyon. Tandaan ninyo, ito, taga nyo sa bato. Pag once na naging 13 na po sila, kanila na ang majority, sila na yung Senate President, matatanggal na si Senator Marcolita sa Blue Ribbon. Itaga nyo sa bato, wala na po uling Blue Ribbon hearing tungkol dito sa flood control. Ipipilit na nila yung kay Lacson na pirmahan na yung report ni Lacson at yun na din. Tapos na doon. Wala lang. Hanggang doon na lang. Kumusta naman si Romualdez? Kumusta naman ang mga napangalanan noon? Si Chis Escudero, di ba? Pinangalanan ni Romualdez. Si Romualdez, pinangalanan ng mga Brave 18. Mayroon pang palabas na 24 or 14 or 21, something ganon. Hindi na natin mapapakinggan yung mga kababayan. Di ba? Nakakalungkot, So, possible pa rin na magkaroon ng Blue Ribbon hearing hanggat wala pa pong nagaganap na quorum. At hindi po sila basta makakapag-quorum dahil 12 lang po sila. Ngayon,
BMR, bakit hindi na lang tumakbo papuntang Supreme Court? Ay, meron na naman. Thank you. BMR, bakit hindi na lang tumakbo si Cayetano sa Supreme Court? Hindi nga po pwede. Kasi pag tumakbo siya doon, ibig sabihin, tinatanggap niya na yung proseso na ginawa nila Cayetano, ay nila, Gatchalian, di ba? Tinatanggap niya na yun. So, ibig sabihin lang nito, siya yung talo, no? Samantalang ngayon, kung mananatili siyang igigit niya ang kanyang karapatan bilang siya naman ang talagang lehitimo na nagkaroon ng 13 ng butuhan, na isa nga doon na pagsasakripisyo ng Senator Bato, tinaya yung kanyang buhay, pero binaliwala po talaga nitong mga ito, no? Ang pagsakripisyo ng Senator Bato sa alang-alang lang po para tapagtakpan itong mga magnanakaw sa gobyerno, mga kaubayan, ano? So, kita nyo na ngayon kung sino talaga ang ayaw ng investigasyon. Now, ito. Hindi na siya tumakbo, hindi nga po pwede. Yun mga kaubayan. Kasi lugi. Kasi pagka nagkaroon ng ganon, ibig sabihin, kinikilala mo na nga si Gatchalian na siya yung Senate President. Di ba? Sa ngayon nga, hindi nga rin na pwedeng basta na lang baliwalay si Senator Alan, kaya nga pronouncement nila, mag-resign ka. Pinagre-resign nila. Paano mo pagre-resignin ng isang tao kung hindi naman pala siya nakatuka doon, di ba? O ano? Di ba pinagre-resign siya bilang Senate President? Hindi naman siya pinagre-resign bilang senador eh. Senate President. Tayo, nananawagan tayo, magsipag-resign na sila bilang senador. Wala naman silang mga silbi, mga inutil eh, di ba? Ayaw nilang imbestigahan ang flood control eh. Oh. Yung grupo ni Gatchalian, ni Tutasin at saka ni Pinky. Okay, mga kababayan. Ito pa ang matupit ngayon. Bukod dyan sa gagawin nila na yan na bukod dyan sa magkakaroon pa rin ng hearing sa Blue Ribbon pag si Senator Marcolita. Sa ngayon mga kababayan ito baka umabot po yung suna ni Marcos Jr. dito sa July last week yata ito ng July, no? Wala pong magaganap dyan na hanggat hindi po nakakatawid ang isang hudas doon. At kung sino ba yung hudas na yon, panoorin nyo na lang yung video ko kanina sa mga hindi nakapanood. Mga kababayan. Now, bago pa yan, mayroon pa pala silang gustong gawin. Ito pa ang kanilang gustong gawin, mga kababayan. At saka meron pang nabalitaan sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat Hindi, yun. bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang tatay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon nga lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng Bakit nga impeachment ba? rules. Bakit nga ba sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Oo, At opo. palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa. hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Isa nga rito. Nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on impeachment. Pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal So ngayon, yun dahil 12 lang sila. So ngayon, ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila limbawa para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali?
Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon niya? Hindi yun ang binangga. Oh. Ah, Kasi, ano po ang dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Opo, nasa kanila na nakapanig lahat. Of course, sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. okay. ng Senado as a legislative body. Ang nagbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ano ha? Oo. Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Di oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang, pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. May problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun, Ang gumawa ng nagamit. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano? Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Ano? Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-tasang hukuman. Ayan mga kababayan, kita nyo, marami talagang sasablay sila dito sa mangyayari mga kababayan. Kasi ang gagawin nila, pagka ipagpilitan pala nila ito, dapat pala magtawag sila ng impeachment court at doon nila baguhin. Ang problema, pag nagtawag sila ng impeachment court, dosi lang din sila. Sablay talaga, no? Talagang, alam mo yun, yung isang... ito sample ko lang sa inyo. Ganito lang yung kasimple. Ako kasi mahilig ako sa durian. Na-addict ako sa durian sa totoo lang ng una ko tumatikman. Na-addict na ako sa durian, mga kababayan. Kaya kahit saan-saan na lang lugar, kahit hindi doon sa lugar na pinagbibilhan ko, na talagang legit na maayos ang durian, galing talaga Davao, no? Galing talaga doon sa maganda ang source. Kahit sa mga tindahan, bumibili ako pag nakakita ko ng durian. Pero alam niyo mga kababayan, ang halaga ng durian sa isang peraso, halos minsan 600, 700. Isa pa lang yun ha. Ganun po, yung isang ganito, 600, 700 hanggang 1,000 mga kababayan. Isang peraso lang ha, ng durian. Binibili ko yan. Pero alam nyo, ilang beses na po akong na-scam. Ibig sabihin, yung durian po na nabili ko, pag inaano naman doon, pag inaamoy-amoy namin, medyo may amoy na siya, pero hindi pa talaga ganun na hinog na hinog. Tapos, sabi nila, mahihilig na ito kinabukasan. Alam nyo bang, 2 or 3 times na ako nakabili ng ganun laging paliwanag sa akin ng tindero-tindera or sales leader, sales boy ng ng durian. Talagang hindi na hinog, mga kababayan. Or kung nahinog man, hinog sa pilit. Di ba? Iba pala talaga ang durian. Pagka minsan, kahit ilang araw na, hindi naman siya hindi ko binuksan. Pero hindi talaga nahihinog. Kung mabuksan mo na siya, akala mo hinog na, may amoy siya, nangangamoy naman, mabango sa akin eh. Ewan ko sa inyo. Pagbukas mo talagang, iba talaga. Hinog sa pilit. Ganito yung nangyayari ngayon dito sa ginagawa nila. Lahat ng ginagawa nitong kampo ni Tutasin, ni Gatchalian, puro hinog sa pilit. Pinipilit nila talagang tama ang kanilang ginagawa, pero ang totoo hindi. Mali talaga mga kababayan. Di ba? Ganyan po. Kaya kailangan, ang Supreme Court siguro dito makialam na. Meron bang muto-propyo ang Supreme Court para makialam dito? Nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Ito yung nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan. Oo. Alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig
sa ating Korte Suprema. Maestrado ng Korte At Suprema. naantig ang kanilang kalooban. Oho. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Oo. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin Oho. bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yon, sayang ang pagkakataon para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Oho. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan, kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito, Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay Yun. lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petition ng school teacher, ginamit na nila. Si Barry Kaya Tayam, namang ano? gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ayun. Marami na akong nakitang ganun. Opo. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi magiging hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, ano? Alam nila yun dyan. Alam nila yun kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon? Magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung... Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Alam nyo, nakukuha ko yung punto dito ni Senator Marcolita, mga kababayan, ano ho? Tungkol dito sa sinasabi na dapat makialam na ang Korte Suprema dito ngayon sa sigalot na ito. Kasi ang nangyayari, mga kababayan, ito na po gumagalaw na itong kampo ni Gatchalian na sablay ang galaw. Yun na nga kanilang ginagawa, no? Binabago na nila ang roles. Ang problema, yung kanilang pagbabago ng roles, kailangan nila magtawag ng impeachment court. Ang problema, paano siya makakapagtawag ng impeachment court? 12 lang sila. At saka isa pang problema, mayroon nang nakakombine na yung impeachment court. Ang dami na talagang no? Eto na ngayon. Sabi nga ng Senator Marcolita sa bandang dulo, paano yon? Kung mayroong isang bayani na magpunta sa Korte Suprema at ipadeklara ito na mali itong ginagawang proseso ng Senado, di bagsak na naman. Iyak na naman po itong mga ito. Di ba? O pwede na naman to sabihin na pinipetisyon ko yung halimbawa, isang concern o grupo ng mga abogado. Di ba? Kasi hindi po pwede yung hindi mo alam to Hindi mo alam na mayroon kang palang karapatan Grupo ng mga karapatan, di ba? Hindi lang basta ka nagtungo. Tandaan natin yung mga abogado, officers of the court yan. Kaya tingnan nyo mga kababayan, naalala nyo nung una na declare na wala itong impeachment, unconstitution itong impeachment na yung unang isinampa kay BP Inday Sara. Sila Atty. Torion yung mga grupo ng mga abogado. Hindi yung grupo ng isang teacher lang, hindi nga grupo isang teacher lang na walang karapatan magrereklamo magpupunta sa korte na hindi naman siya ang tunay na saktan. 'Di ba? Kasi wala naman siya pakialam doon sa magjowa.
Ito talagang teacher na ito. Oh. Sino ba yun? Si Tayam? Sus, hindi ka pa nagtayam-tayam. Di ba mga kababayan? So, ito ngayon ang nangyayari. Teka, nagkatingin ko. Mayroon yatang namatay na prinsesa. maraming perang nakamalita. Anyway, di ba mga kababayan, yung sinasabi dito, pagdating ng araw, halimbawa, isang grupo na naman ng mga abogado nakakaalam tungkol dito, magpunta na naman sa Supreme Court at ipadeklara ito ngayon na ginagawa ni Sherwin Gatchalian ngayon na nagkakandak na sila ngayon ng pre-trial. Kung ipadeklara ito ngayon na illegal at unconstitutional, labag sa Constitution at saka void ab initio na. Nako, tayo na naman. Iyak na naman itong mga pinaghirapan pa naman nila itong mga kababayan. Yung isa nga, di ba? Si impeach, Sara now. O, di ba? Sorry pero ganun Ganun siya O, anong gagawin natin? Hindi naman pag-ano yun Gumaganon talaga siya, di ba mga kababayan? O. So, magtungo na tayo dito sa itong isang matandang marites. Matandang marites na isa pa ito na akala mo makapagsalita. Parang perfect din siya at na ano na rin. Matalino. Tungkol ito mga kababayan sa pagtawag niya sa INC at saka sa QOGC na kulto di umano. Pakinggan natin si Aling Marites mga kababayan. Tsaka si Aling Maritoy. Si Maritoy itong isang kalbo. Si Mang Maritoy. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Di tapatan At nyo. tapatan na rin po si Kibuloy. O di tapatan nyo. Tapatan daw si Kibuloy at saka ang Iglesia ni Cristo. Ang QOGC at saka INC. Sige, tapatan nyo. Ba't di nyo tapatan? Lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plot. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power. So ang punto mo dito, Aling Marites, ang punto mo rito, ipagtanggol ang mga magnanakaw. Na ito ngayon yung sinisigaw ng grupo ng INC, grupo ng QOGC, na kailangan natin ilabas ang totoong isyo, itong malita isyo. Madam, kaya ka ba nagkakaganyan? Dahil si Father Plave, nakasama ninyo na isang addict, ay hindi pa nga nagsusumiti ng hair follicle drug test Maniwala lang ako dyan, pagka makita ko yung hindi, ito mga kabayan, ito tapatan tayo. Mayroon din ako naging kakilala na addict. Addict daw siya matagal na siyang naging addict, no? Bata pa siya. Ikwento talaga sa akin, magkatabi lang kami sa upuan. Yung addict, hindi basta-basta yan pag addict ka na sa illegal na droga, hindi yan basta-basta mawala sa sistema mo. Unless kung talagang mayroon kang matinding pinagdaanan na rehab. Itong si Father Flavi, wala tayong nakita, wala siyang pinakitang nagpa-rehab siya, dumaan siya na talagang pag-rehab. Mana pa, habang nag-aaral siya ng pagkakapare, nag-a-addict siya. Pagkatapos, ayun, naging pare siya. Tapos wala naman siya pinapakitang hair follicle drug test. Di ba mga kababayan? So ngayon ang tanong, addict pa ba si Father Flavi? At bakit si Father Flavi, mga kababayan, nakapalo din doon sa mga kantot gaming sa Facebook? Saan siya addict? Addict sa illegal na droga o addict sa Yan. Tapos ngayon, itong grupo ninyo, kayo tatawag kulto at saka kulto upang sabihin niyo masama para pasamain ninyo. Doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic, always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Tama kayo dyan. Madami dyan sa Kongreso, di ba?
nakasuot ng mga malilinis na mga barong, malilinis na mga damit. Pero ang puso pala magnanakaw, di ba? Ganon din sa mga yan, mga pare. Malilinis, maayos, pero ang labas, ang loob, di ba? Ayun, tumatanggap ng malita si Father Flavio. Ayun doon sa Brave 18. Di ba? Oh, tapos sinabi niyo noon, walang ganon. Mayroon, no? Ginugil natin dito yun noon, mayroon. Ngayon, tama ba? Ako, ito lilinawin ko sa inyo, hindi po ako KOGC member, hindi rin po ako INC member, no? Hindi po ako ganon. Hindi po ako kasama nila. Bagamat nasa isiminay po kami sa Birada Aguila, mga kababayan. Hindi po ako member. At I think ganun din po yung mga kasamahan ko. Si Kapiil nga Muslim eh. 'Di ba? Muslim si Kapiil. So hindi po kami member ng KOGC. Bagamat nandoon kami sa isiminay. Nasa radio kami ng no? Pero hindi po kami member. Okay? So mga kababayan, yung sinasabi lang natin dito, ano bang sinasabi niyang kulto? Tingnan nga natin, masama ba ang kulto? Tinanong ko po ito, mga kababayan. Saan sa Biblia yung talata na ang mga Kristiyano tinawag silang kulto? Ito yung sagot ni ChatGPT. Kung ang tinutukoy mo ay ang bahagi kung saan ang mga unang Kristiyano ay tinawag na isang kulto o sikta, makikita ito sa mga gawa Acts 24:5 at mga gawa 24:14. Sa paglilitis ni Paul the Apostle sa harap ni Felix, sinabi ng nag-aakusa, sapagkat nasumpungan namin ng taong ito na isang salot na nagpapasimula ng mga kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong sanlibutan at siyang pinuno ng sikta ng mga Nazareno. Mga gawa 24:5. Pagkatapos ay sumagot si Pablo, ngunit ito ang ipinahayag ko sa iyo na ayon sa daan na tinatawag nilang sikta ay sumasamba ako sa Diyos ng aming mga ninuno. Mga gawa 24:14. Ang salitang isinaling sikta sa maraming salin ng Biblia ay mula sa salitang Griego na heresis, na maaaring mangulugang pangkat, paksyon o sikta. Sa konteksto, ginagamit ito ng mga kalaban ng mga Kristiyano bilang bilang paglalarawan sa kilusang Kristiyano na noon ay tinuturing pa ng marami bilang isang sangay o grupo sa loob ng Judaismo. Yan, mga kababayan. Tingnan natin itong isa pa ritong paliwanag. Ito, paliwanag dito pa. Sa mga talatang ito, ang mga tagasunod ni Kristo ay tinawag na sikta, heresis sa Griego ng kanilang mga kalaban. Hindi ibig sabihin na nito na tinawag ng Diyos o ng mga apostol ang Kristyanismo na isang kulto. Sa modernong kahulugan ng salita sa panahong iyon, ang kahulugan nito ay mas malapit sa pangkat, paksyon o sikta sa loob ng relihiyong Hudyo. Kapansin-pansin din na sa mga gawa 11:26, doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad ni Jesus sa Antioquia. Sorry. At nangyari na isang buong taon silang nakipagpulong sa iglesia at nagturo sa mga maraming tao, at sa Antioquia ay unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Alam niyo mga kababayan, noong unang panahon, ang Kristyanismo, hindi pa po ito kaagad natawag na Kristiyano. Tinawag pa po silang sekta or kulto. Kulto po sila. Kasi ang kinikilala noon, Judaismo o Judaism, no? Ito po, Hudyo, ang relihiyon nila noon ng mga Israelita. Kaya yung mga Kristiyano, parang tinawag lang nila ng isang sekta. Or parang sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, sila ay parang mga protestante, di ba? Labas doon sa relihiyon ng Katoliko. Ganun po yan mga kababayan. So, lumalabas, nung panahon, parang kulto rin ang Kristyanismo. Kasi hindi pa po sila So, masama ba ang kulto? Hindi. Kasi sila nga yung Kristiyano nga noon, bago nga sila tawagin na Kristiyano eh. Pinagpalagay muna silang kulto o sekta o kung ano-ano man, di ba? Yun. Alam niyo, matanda na ito, no? At ang ano nga sa kanya, title nga nito,
panahon ng tapatan ang Iglesia ni Cristo, Dr. Milba Magay. Ito pa lang si Dr. Milba Magay, mga kababayan. Tinanong ko kung sino ba ito eh. Ito pa lang paliwanag dito, no? Ayan, si Milba Magay ay isang Pilipinang kultural, anthropologist, manunulat at tagapagsalita sa mga usaping panlipunan, kultura at pananampalataya. Kilala siya bilang tagapagtatag ng Institute for Studies in Asian Church in Culture, ISAC, isang organisasyong nagsasaliksik tungkol sa ugnayan ng Kristyanismo at kulturang Asyano. Sa totoo lang, mga kababayan, dito kasi sa atin, dominante po tayo ng mga Katoliko, di ba? In due respect din sa mga kababayan nating Katoliko. Kaya, parang pagka hindi ka Katoliko, pwedeng sabihin kang tawaging kulto. Parang ganun lang din yan dun sa Diyos naman, Hudyo noon, di ba? Hudyo ang unang reliyon nila. O, labas dun sa Hudyo na magpapakilala kang tagasunod ka rin, ano ka rin tungkol sa Diyos ng Hudyo, tatawagin kang sikta or kulto. Parang ganito rin ngayon yan, mga kababayan. Ganito rin yan ngayon. Ang KOJC, ang INC, labas sa Katoliko. Ang Katoliko kasi yung namuno matagal-tagal na nandito sa ating bansa. 'Di ba? Pero hindi ko sila yung matagal ay may karapatan na silang tawaging itong INC, KOJC na sikta or kulto. At kung titingnan pa natin, ugatin pa natin, ang kultong salita ay hindi po masama. Kasi diyan nag-ugat nga ang Kristyanismo eh. Bago sila naging Kristiyano, ang tawag sa kanila, sikta or kulto. Eh, ang problema dito kay Madam, hindi mo yata naiintindihan, Madam. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang Katoliko? Diba? Universal po yan eh. Yun yung ano yan eh. So hindi po talaga Kristiyano yan. Sorry mga kababayan ha. Ano bang ibig sabihin ng Katoliko? Ito ha, itype ko lang ha. Pasensya na sa mga Katoliko, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ano ba yan? Sadali, wait lang guys ha. Ibig sabihin, ba yan? Sabihin ng pangalan ng church ng simbahan na lang, simbahan Katoliko. Tingnan natin ha mga kababayan, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay ang pinakamalaking sangay ng Kristyanismo sa mundo. Ang salitang Katoliko ay mula sa salitang Grego na Katolikos na nangahulugang pangkalahatan o universal. Kaya ang simbahang Katoliko ay nangahulugang pangkalahatan o universal na simbahan. Ayon sa pananampalataya ng Katoliko, itinatag ni Jesus Christ ang simbahan. Yan mga kababayan. So, ang Katoliko, di ba? Roman Catholic. Oh. Roman Catholic. Saan bang Roma? Sa Italy. Katoliko. O universal. Universal, Roma universal. Di ba? Ayan o. Ayan nga eh. Vatican City. Roma yan eh. Ang pinuno nito ay ang Papa na namumuno mula sa Vatican. Di ba yung Vatican nasa Roma? Kaya nga Roman Catholic. Di ba? Hindi po sila Christian. Sorry ha mga kababayan, sorry ha. Hindi. Sana maging open lang kayo. Pasintabi lang po doon sa mga maaring masyadong sagradong Katoliko. Pero siguro, total, nakikialam din naman tong mga pare. Bigyan lang natin ng konting Total, tumitira din naman siya sa ibang mga reliyon, di ba? O di tingnan na lang din natin. O. Tingnan nyo, ayan po ang kahulugan. Universal na simbahan. Ibig sabihin, yan daw po ang kahulugan ng Katoliko. Universal na simbahan. Hindi po siya Christian.
Hindi naman po sinabing universal na Christian. Di ba? Hindi po ako nag-ano ha, hindi ko po inaano. Ayan po ang kahulugan, literal oh. Oh. Di ba? At saka, wala kayong mababasa sa Biblia, sa buong Biblia na Katoliko Romana, Apostolika Romana na reliyon. Wala. Wala. Ito hindi sa pag-aatake ito mga kababayan. Total, aral-aral lang din pinag-uusapan, di ba? Kasi ito mahaba pa itong video ni Madam eh. Inaalaborate niya rito kung bakit kinatawag niyang kulto itong si Kibuloy at saka si ay Inse, di ba? Kung bakit niya tinatawag. So ngayon, syempre, may alam ka pala, pero tingnan mo nga sa Biblia. May nakasulat po sa Biblia, may nakasulat po sa Biblia na huwag kayong gagawa ng larawan, kawangis sa ibabaw sa langit, sa itaas. Talata sa Biblia. Talata sa Biblia. Tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Ayun no, Exodo mga kababayan. Ito, basahin niyo po itong Exodo, Deuteronomio. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa. Ayan o, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa, bawal. Bawal kang gumawa. Huwag kang gumawa. Tingnan nyo nga po mga kababayan, nagkalat po yung mga ginawa nilang larawan. Sinasamba po nila eh. Hindi ko po ito inaatake mga kababayan ha. Napapag-usapan lang po natin, pakialamero kasi sila eh. Di ba? Ito si Padre Reyes na ito, pakialamero to eh. Oh. Paano po ito? Ano bang ibig sabihin ng larawan? Bakit napakarami pong mga larawan? Bakit napakarami pong mga rebulto? Yun yung dapat nating tanungin, questionin. Di ba? Ayun o, ang ilan ay tumututol sa paggagamit ng mga rebulto o imahen sa relihiyon. Ang iba naman ay gaya ng Catholic Church ay nagtuturo na ang ipinagbabawal ay pagsamba sa mga larawan bilang Diyos, hindi ang paggamit ng mga ito bilang alaala o simbolo. Kita no? Pero tingnan nyo pare-parehas po yan Deuteronomio 5:8 at saka 9. Exodo 20 at saka 24 at saka 5. Pare-parehas huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa. Parehas huwag kang gagawa. Gumawa ka Tigas ng ulo mo, di ba? Oh, sorry Dibuksan nyo na lang po ang Biblia ninyo. Hindi po ako nag-aatake. Ayan lang pong nakita ko dito sa Exodo at saka sa Deuteronomio. Bawal po pala gumawa ng mga larawang inanyuan, lalo naman rebulto. Wag nga tapos sasambahin mo pa. Yung paggawa nga lang, hindi ka na pinapagawa. Saan? Ano man larawan doon sa langit, sa ibabaw sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig. Yan nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Kahit di ba, mayroon din mga sirena, sinasabi nila, kung syokoy, kung ano man, huwag nyo sasambahin yan. Lahat ng makikita nyo doon, kahit sa larawan, huwag kang gagawa niyan. Ang ipinagbabawal sa talata ay hindi lamang ang paggawa ng larawan, kundi ang paggawa ng mga larawan upang sambahin o paglingkuran bilang Diyos-Diyosan. Makikita ito sa kasunod na talata, huwag mong yoyokuran sila o paglilingkuran man sila.
Sorry ha. Kasi sorry talaga mga kababayan, katulad na lang ng pamuso, yung tradisyon dito sa atin, yung Nazareno, di ba? Ano yun? Rebulto, di ba? Ano yun? Larawan, di ba? Anong ginagawa? Sinasamba ba? Hindi. Aba, pinagpoprosesyonan nga yun eh. Di ba? Marami nga dyan yung na-aksidente eh. Di ba? Milyon-milyon po ang pumupunta dyan. Pero ito pong nakasulat to. Oh. Tatanggalin ba natin sa Biblia yan? Di ba? So kung magsasalita ito si Madam na kulto, abay, handa ka rin Madam pag balikan ka ng INC at saka KOJC. Kasi sa tingin ko, yung INC at saka KOJC, wala po rin silang ginawang mga larawan, wala silang ginawang mga rebulto. Although hindi po ako KOJC, hindi rin po ako INC, no? Pero sa pagkakaalam ko, wala silang ganon. Eh kaso, nang tinawag mo silang ganon, baka mamaya balikan ka at ito ipakita sa'yo. Ano masasagot mo dito, Madam? Di ba? Ano masasagot mo dyan? Yan mga kababayan. So, ayun, wala tuloy yung isa. Tingnan natin. Ito kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan mga kababayan. Ito kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan. Ito. Ito, yung pare na yan. Ang gusto lang po namin ay isiwalat ang katotohanan na nangyayaring pagnanakaw sa pundo ng ating bayan. Kung hindi pa po kami lumabas, tuloy-tuloy pa itong ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po kami aatras sa laban na ito dahil ang sinasabi namin ay totoo. Walter Manalansan. Isa po sa tinawag ni Tulpo na Kargador, mga kababayan. Ayan po, iginiit ni Staff Sergeant Walter Manalansan na hindi sila uurong sa kanilang kampanya na ilantad ang umano'y pagnanakaw sa pundo ng bayan. Sa kabila ng mga batikos sa kanilang natatanggap. Sa isang social media post, sinabi ni Manalansan na handa nilang tanggapin ang anumang bansag sa kanilang grupo basta't may pahayag nila ang kanilang panig. Kita mo? Saludo talaga dito sa mga nagmamalasakit ng mga dating sundalo. Matatapang po talaga. Sundalo po talaga sila. Ayan po. Ayan mga kaubayan. So, yan. Di ba? Yan po ang ano natin. Yan po ang ano natin mga kaubayan. Balikan na natin ito si Marcos ha. Ito pala si Manalansan, wait mo lang. Ito pala si Manalansan mga kaubayan. Dati rin pala ito nagtrabaho bilang PSG. Bodyguard din pala ito ni Pinoy or dating Pangulong Noy Noy. Mga kaubayan. Balikan lang natin ito ha, yung sinigawan si Marcos. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Ayan o, napalingon si BBM. Mamatay ka BBM. Tinutunglo ba? Kinukurs ba? Or sinusumpa ba? Di ba naalala dati ninyo? Mayroon itong video si BBM ng una itong lumabas nung matagal na natin hinahanap kasi hindi nagpapakita. Kala ng iba chogi na, di ba? Kala ng iba yun, no? Pero lumabas na sabi niya, matagal pa. Okay. Yung mga naghahangad dyan na gusto na ako mamatay. Ayan. Talagang totoo nga. Napatunayan niya talaga mayroon. Ayun, nagsalita mismo sa likod niya. Oh. Mamatay ka, BBM. Kita niyo. Nakakahiya, no? Alam niyo yun. Hindi yung ano ito eh. Alam mo kung normal ka, kung hindi ka gumagamit talaga ng illegal na droga. I mean, base lang dito sa sinabi ni Senator Jaime, na ito si BBM ay bata pa, gumagamit na. Hanggang ngayon. At takot rin naman magpa-hair follicle drug test, di ba? Di ba mga kababayan? Yun to sa kanyang ate. Hindi naman po natin sinabi paninira yan. Ate niya may sabi niyan, hindi ang ate niyang idemanda niya. Di ba mga kababayan? So, ayan, marami na sa kanya ang nag-wish na mamatay na siya. Ngayon, ito pa. Ito pa mga kababayan. Ang matindi siya, wini-wish siyang mamatay. Samantalang itong Vice President Inday Sara, kahit pumunta lang sa patay, tingnan nyo yung tsura mga kababayan ng taong bayan natin. Papunta pa ito sa burol ha.
Ano yun? Ano yun? Para DMA. Kita niyo mga kababayan. Kita niyo mga kababayan, kahit papunta po siya sa Lamay, no? Sa Patay, ay marami po ang mga taong bayan na nagkakagulo sa kanya. Pabati dito, pabati, papicture doon, di ba? Kahit siya ay papunta sa Patay. Samantalang ito si BBM, buhay pa, may mga nag-wish ng mamatay. Di ba? Nakakaano to, no? Kung normal ka, kung hindi ka gumagamit ng illegal na droga, medyo masasaktan ka na nito eh. Di ba? Baka sabihin mo na, kayo na nga dito mag-presidente. Alam niyo mga kabayan, ang dami po. Kahit saan magpunta si Vice President Sara Duterte, grabe po talaga ang ano ng taong bayan, pagmamahal sa kanya. Pinapakitang pagmamahal sa kanya. Papicture dito, papicture doon, pabati dito, pabati doon. At puro talagang magagandang mga sinasabi kay BP Inday Sara. Yan yung mga kababayan, diyan yung mapapatunayan talaga na once na ito si BP Inday Sara hindi po manalo sa 2028 election. Isa lang po ang ibig sabihin niya. Mukhang mayroon po talagang nangyaring kababalaghan mga kababayan. Kasi biruin nyo, kung talagang itong mga Duterte wala na, alin? Sa tingin nyo kaya, ano pa yan sila? Di ba? Hindi na. Wala na ang magmamahal na taong bayan dyan, mga kababayan. Pero hindi, dahil nga po sa sila ay talagang mga pinagkakatiwalaan, mahal ng taong bayan, ay patuloy pa rin po silang tinatangkilik, di ba? Tatay Digong wala na, pero, wala na, nandun na sa dahig. Pero hindi pa rin po iniiwan ng taong bayan. Di ba? Wala na sa kapangyarihan, pero mahal na mahal pa rin. Yun yung naitanim ng Duterte, ng minamana ngayon ng kanyang mga anak, na ipinagpapatuloy naman ng kanyang mga anak kung papaano po ipinakita ng tatay yung dapat na paglilingkod sa katulad nating mga mahihirap. Kaya mga kababayan, anong niyo masasabi sa ating video ngayon? Comment niyo po dyan sa baba, no? Sa ating comment section at ating pong babasahin at kukomentohan. Ito mga kababayan, punta na tayo ngayon sa mga gusto mong pa-shoutout. Ito sila Yeah. Nasaan na yun? Shoutout na. Watching from Singapore. Sir Bimar, mabuhay po kayo. Ingat palagi. Sabi ni Monro Amuri. Thank you po sa iyo, Monro Amuri, ma'am. Henry Saludar, carry on Vmar channel. Thank you sir, Henry Saludar. Watching from Germany, Vmar. Marilyn Kuman. Kulman ba to? Sorry hindi ko mabasa ng ma-pronounce ng maigi yung apelyido yung German Thank you Mama Marilyn. Ayun, may hi lang. Hi din sa iyo, Unos Mangutara. Maayong adlaw sir, nakatutok kami sa iyo, dagang salamat, sabi ni Elias Palero. Uy, shoutout sa iyo. Salamat, dagang salamat Elias Palero. Taga saan kayo? Taga Leyte ba kayo? May mga kilala akong mga Palero, mga kaibigan ako dating Palero. Jen Rosales, good afternoon po Sir Bimar, watching from Singapore. Nawa magwakas na ang gobyernong sakib. Good PM po Bimar, watching from Parbaza, Antique Province. Mga sakim sa mayaman, pera at ginto, hindi na naawa sa taong bayan. Darating din ang mga panahong para makar dili magsaba, sabi ni Zaldi Ambos. Tama kayo dyan, Sir Zaldi Ambos. Kaya patuloy lang tayong mag-ampo para itong mga ito ay datnan ng gaba na dili magsaba.
Casiano Imperado. Salamat po Sir Cayetano at Marcolita. Sana mabigyan ng kasulbaran ang paghihirap ng taong bayan dahil sa malimitang pera galing sa flood control project. Maraming buhay nawala sa Mananga, Cebu City, Philippines. Masaya na po ang taong bayan kung may makulong dito, sabi ni Casiano, mga kababayan. Totoo. Ang dami po ang mga namatay dyan sa Cebu dahil po sa flood control scam, no? Mga flood control projects na mga scam, na mga hindi po tapos, hindi maayos, gross projects. Kaya marami pong nagbuwis ng buhay, kababayan nating mga taga Cebu. Dapat vlog na ito mapanood ng buong Pilipinas. Walang bansa natin matindi na kurako ang hahatol sa inyo. Diyos ang hahatol sa inyo. Sabi ni Carl Siazon. Correct. Tama ka dyan. Dapat nga mapanood ng buong Pilipinas. Kasi pinamumunuan na po tayo ng kurakot ng mga leader ngayon. Watching from Butuan City, Josefina Cabras. Thank you po, Ma'am Josefina Cabras. Mabuhay kayo, BMR Channel, laban tayo. Sabi ni Henry Saludar. Salamat Sir Henry Saludar. Pa-shoutout, Dol. Ako kahit anong mangyari, VP Sara Duterte ako. Lucino Baguio. Shoutout sa iyo, kapatid, brother, Sir Lucino Baguio. Huwag nyo na akong tawaging idol, ha? Taga Baguio ba kayo, sir? Yan. Shoutout sa inyo dyan. Kung tatawid si Senator Joel Villanueva sa kabila ng malungkot ang Panginoon sa kanya, kung totoo na tatawid siya, masabi naming mga Christian believer na hilaw pa ang belief at faith kay God. Why? Dahil kung believer ka, alam mo na may darating na mamibigat na trial sa iyo. Ito ay hindi ibig sabihin na pinababayaan ka na ng Diyos, kundi God wants your faith grows stronger every single time of your life, being one of His children. This time is the time God tests Senator Joel Villanueva's faith. Sabi ni Willin Sinas siguro to, Willin Sinas. Hindi ko alam po kung babae kayo o lalaki. Napakaganda po ng comment niyo, ma'am sir. Natumbok niyo po ang comment na ito. Ito rin po ang comment ko kay Senator Villanueva. Kaya nga malakas po, mabigat po ang aking malakas po ang aking paniniwala na si Senator Joel Villanueva ay yung pinakahuli na maaaring mag-traitor or bumaliktad. Bakit? Kasi nga ako naniniwala bilang Kristiyano na may aral itong si Joel Villanueva sa Biblia na hindi talaga siya po pwedeng sumama doon kahit pa siya gipitin, kahit pa ikulong. This time mga kababayan, kung yung rason niya para lang hindi mabahiran ng dumi ang kanyang pangalan, parang sinasabi niya na, inaamin niya na mas may bayag pa, mas Kristiyano pa sa kanya, ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Tama mga kababayan? Okay. Watching replay sa BMR, Susan Rional. Shoutout sa iyo, Ma'am Susan. Salamat po. Tama po kayo, Sir BMR. Naniniwala po ako na di babaligtas si Senator Villanueva. May takot po siya sa Diyos kaysa sa tao. Sabi niya. Ayan, no? Kaya ganun din ang sinasabi ni Monroe Amore, di ba? Ako man, ganun din talaga ang paniniwala ko. Kaya lang mga kababayan, may info na po kami. Ayaw ko lang pong sa inyo, no? May info na po kami mga kababayan, eh. May info na po kami, kaya nga po ako nalungkot. Buti na sana, hindi ko na narinig yun, eh. Narinig ko po yun. Mismo sa senador. Oh. Kausap po namin, harap-harapan. Nag-aantay na lang po, mga kababayan. Alam nyo, nalungkot ako doon. Sobra ako talaga nalungkot. Kasi iniisip ko, kahit magkakaiba man tayo ng pinaniniwala ang mga sekta, or iba't iba man tayong denomination ng Kristyanismo, pero isa pa rin po tayo eh. Sa Biblia kasi mayroon nakasulat doon kung ano ang nalaman mong mabuti, dapat mong gawin. Di ba? Kaso wala eh. Yes, maniniwala kami, Inday Sara, dahil matitino ang mga Duterte, sabi ni Neneta Parasobia. Correct. Kita nyo naman sa Davao, di ba? Sample na lang ang Davao, mga kababayan.
Wala kang makikitang upos ng sigarilyo doon at walang adik na pasuray-suray doon. Walang mga lasing na pasuray-suray doon. Wala. At walang mga taxi driver na mga abusado. At higit sa lahat, wala pong utang ang syudad ng Davao City. Humanap kayo ng buong syudad sa buong Pilipinas. Davao City lang ang walang utang. Bakit? Oh, bakit? Isa simple lang yan, hindi po kurap ang mga Duterte. Hindi naman din sinasabi natin na kurap din ang lahat dahil may utang sila. Pero sinasabi lang natin, kung yan ang magiging basehan na pagiging hindi kurap, abay, Davao na ang mangunguna dyan dahil wala po silang utang eh. Tama hindi? Marami naman na siyang pera sa malita, magtatago na rin yan. Sabi ni Bernardo Corrata. Talaga? Sino yung magtatago? Dasal lang, Senator Cayetano, di ka pababayaan ng Panginoon. Palagi siyang nakatingin sa tama at mali. Tama po kayo dyan. Yung English, Chinese ba ito? Japanese character. Correct, sabi naman ni Gig. The truth shall set you free. Thou shall not steal, sabi ni Nestor Parasuilis. Correct? Tama po yan. Yan po yung nasulat sa Biblia. Ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. God's protection sa inyo, brave. God lang po, kasi isa lang naman po yung tunay na kinikilala nating Diyos. God lang po. God protects sa inyo, brave 18 senators. Brave 18 senators. Ipaglalaban ninyo ang konstitusyonal at sambayan ng Pilipinas. 12 na lang po sila, Ma'am Nili Dagakan. 12 na lang po eh. At mababawasan pa ng isa eh. Naniniwala ako dyan, kitang-kita naman ang nakawan sa kaban ng bayan ng BBM Bangag. Sabi ni Felix Berto Digurio. Diba? Tama po lahat ang sinasabi at sinisiwalat ni Atty. S.P. Cayetano. Sabi ni Jordan Senior Candado. Tama kayo, sir, kaya lang takot mga tao sa gobyernong ito. Sabi ni Josephine Cortez. Mukhang ganun nga po. No? Pero tinatakot lang po tayo. Huwag po tayong magpatakot. No? Tuloy lang po. Kung may mga rally, kung may mga pagtitipon, magsalita po tayo, basta hindi lang po libilos. Tama ka dyan, bro. Sabi ni Leticia Wagang. Salamat po, Leticia Wagang, ma'am. Maliit kasi yung sahod na doble, mas malaki ang malita at paper bag. Sabi ni Chuchi Kerubin. Mukhang ganun nga po, ma'am, Chuchi Kerubin. Alright, yun na po ang ating pansamantalang mga kababayan, pagtatapos, no? Ayan, 224 na, nagdagan na naman natin subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga nasa-subscribe, nagla-like at nag-share ng ating video. At sa mga kababayan po natin na mga members natin, yung mga nagbabayad ng monthly dito sa ating channel, thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. Ngunit si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at Pilipinas as always. Bye-bye!